Mga po mga kaibigan, dito po tayo sa barangay 50. Ayan, dito po sa lungsod ng Maynila. So ayan, dito po tayo, ito po isa sa mga lugar na sunugan nung isang araw. So habang bumabayo itong bagyo, tuloy-tuloy din ang sunog sa lugar nito. So dito po yung bahay, sa mga bahay na inabot po ng sunog. Ayan, so parang mahaba ba to? Yung inabot na sunog o yung compound na yan? Ilang pamilya po na sunugan? 51 na 51. Kasi may ano pa to, may mga bahay-bahay pa sa likod doon. Meron kasing ano dyan eh, meron kasing paupa sa loob ng skinito. Oo. So sabi daw, kuryente daw ang pinagmulan. So siguro luma na yung kable. Jumper din. Akala mo hindi inabot eh. Ayun, nasa loob, ayun. So ngayong umaga, nandito din po tayo para samahan si Congressman Ernest Dionisio, ang ating working congressman, at magbibigay ito ng tulong at ayuda sa ating mga kababayang nasunugan, especially po dito sa Barangay 50. So marami-rami din po pala dito mga kababayan natin na talagang inaabot itong sunog na ito. So sabi nga, kuryente, jumper, ayun sabi, jumper. As always, actually kakarating ko kanina, may nahuli na naman dito yung taga Meralco ng nagja-jumper. Good morning po sa inyo lahat. Una-una kay Chairman Galima, sa kanyang barangay council, sa mga agawad, sa lahat po ng residente po dito, halos sa Tagupan, at sa inyo po, angin man po yung pagkikita natin dahil sa nangyari po sa inyo. So kami naman po nandito sa pamumuno po ni Congressman Ernest, sa abot po ng makakaya po namin at mga konsihal, sama po si Consiel Ian, si Tita Irma Alfonso, sama na rin po namin si Consiel Director Mabi Hernani at saka si Joaquin po. May time po, makadaan po sila rito. Siguro po, hindi ko naman pwede sabihin mag-ingat po kayo. Alam ko naman pong nag-iingat, no? Wala naman pong duda ron. Kasi po, ako rin po, isa rin po ako sa biktima rin po ako ng nasusunugan. Napakahirap po talaga. Alam niyo po, ang pinakasekreto lang talaga, dasal lang po talaga. Iwaray po talaga yung ganyang pagkakataon. Alam naman po namin hindi nyo gusto yan. Pero doble ingat pa rin po. Basta kami po, andito lang po kami sa amot po namin yung mga kaya. So, good morning po ulit. Maraming salamat po sa inyo.
po sa inyo lahat. Unang-una, nalulungkot ako doon sa nabalitaan ko na bumabagyo na, nagkasunog pa sa atin. Nakakalungkot, pero sa maliit ko pong kaparaanan na gagawa po tayo ng paraan na matulungan kayo ng hindi pangkaraniwang tulong, kung hindi yung may dagdag at may bonus para makaahon kayo doon sa sitwasyon natin ngayong araw. Nais ko lang batiin yung kapitbahay nyo. Nakakarsulsilyo pa. Palakpakan nyo si Ian Bansay Neva. Saka yung pinakamasipag na konsehal. Si Bong Taga Pahago Jr. Konsehal. Yung kapitbahay nyo, si Ate Mina Bansay Neva. Palakpakan nyo rin. Nagmamahal pa. Ay, magandang maga sa inyo lahat. At naririto po ako ngayon, gawa ng inulan ako, binagyo ako ng tawag ng chairman nyo. Palakpakan nyo si Chairman Galima. Hindi siya natigil hanggang madaling araw. Picture, video, text. Sabi niya kung kailangan matulungan natin agad yung mga residente na nasunugan. Kaya mamaya magpasalamat kayo kay Chairman Galima. Di ako pinatulog dito eh. Pero sa inyo pong lahat, gaya na nasabi ko, napakahirap masunugan. Pero ang importante, wala namang nasugatan o namatay. Lahat ng bagay ay nating ipundar ulit yan. Tulong-tulong tayo. Yung bahay mapatatayo natin, pero yung buhay di natin mababalik. Kaya pasalamat tayo sa Diyos na naririto pa rin tayo bagamat na bagyo at nasunugan. Ay buhay tayo at malusog. Maraming salamat sa ating Panginoon. Si Chairman Al Gonzales din ng Zona 8, nandiyan dyan, palakpakan po natin si Chairman Al. Thank you, Chairman. Isa sa mga lingkod bayan natin. Pero nabalitaan ko kay Chairman, meron tayong bilang ng pamilya na nasunugan. Pero meron ding mga pamilya na hindi nasama sa sunog, pero nagkaroon ng water damage at nadilaan ng sunog yung kanilang bahay. Bagamat ganon, apektado pa rin yung mga buhay nila. Nakakalungkot lang na nag-uusap kami ni Chairman Galima, talagang pinakisusuyo niya sa akin na yung iba kasi hindi nabigyan ng yellow card. Sino yung walang yellow card sa inyo? Yung mga walang yellow card, sa pangkaraniwan, hindi talaga natutulungan. Dahil sa assessment ng Manila Social Welfare, yung may yellow card ang dapat nating tulungan. Pero dahil sa pakisuyo ni Chairman Galima, ginawan po namin ng paraan. Lahat po kayo na naririto ngayon, na nasa listahan ni Chairman, mabibigyan po natin kayo lahat ng tulong para makaahon kayo doon sa sitwasyon natin. Nagpapasalamat na rin ako kay Pangulong Bongbong Marcos at sa kanyang ispinsan, si Congressman Speaker Martin Romualdez, dahil inulat ko yung naging sitwasyon natin dito at yung mga kababayan nating batang tondo na tinamaan ng bagyo. Hindi naman ako nagdalawang salita. Kakaiba talaga si President Bongbong Marcos at yung kanyang pinsan si Speaker Martin. Yan ang pinuno ng mga congressman. Kaya makatutulong ako sa inyo lahat dahil sa tulong din nila ng national government. Ang bawat pamilya, dala-dalawa kayo, kumuha tayo dahil may limit. Pero basta ang bawat pamilya na naapektuhan ng sunog, water damage o kahit nadilaan yung bahay, pangkaraniwan nagbibigay kami ganito. Pero ngayon, para makatulong sa inyo at binagyo pa kayo, bawat pamilya magbibigay tayo ng 20,000 pesos para po sa inyo. Hindi naman sapat yung tulong na yon. Hindi sapat yung tulong na yon, yung 20,000. Pero kahit papano, simulan natin para makaahon tayo doon sa sitwasyon. Basta ito, hindi ito yung una at huling tulong namin sa inyo.
Ito, una pa lang, basta naririto kami ni Chairman Galima, ng ating mga konsehal, at mga BTS natin, basta may kailangan kayo, naririto po si Congressman Ernix na handang tumulong sa bawat isa. Kaya muli, sa inyo po, basta mag-iingat kayo lagi, pagpalain po kayo ng buong may kapal, mula po sa aming lahat, lagi po kami naririto basta may kailangan kayo. Mahal na mahal ko po kayong lahat. I love you! God bless you po. Lolo. Muli po, palakpakan po natin ang ating nag-iisang working Congressman Ernix Junicio.